isang time vlogger, no? Patungkol doon sa Kiyalang Cayetano, yung pagtambak doon na napakalaki na pala na hindi naman pala dapat. Mas magandang makinig na lang tayo para matuto tayo mga batas dito. Kahit pa paano, meron tayong matutunan po patungkol sa batas bilang mga simpleng mamamayan. Wala tayong masyadong alam sa batas, pero pag dito, matututo tayo. Okay, patungkol kay Cayetano families, yung nangyayari sa Taguig, ano? Caballeros. Ayan, the Marcos administration is moving fast to seize and forfeit to have an estimated 84 hectares of illegally reclaimed lot or illegally reclaimed lands ng mga Cayetano forfeited in favor of the government or babawiin na ng gobyerno itong mga lupain na nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyon na pesos. At yung iba daw nga dito ay na-issuehan na ng titulo ng local government led by the wife of Alan Cayetano na si Lani Cayetano. So binenta na sa mga negosyante. So ang laki halaga nito mga lupain nito kasi alam naman natin ay naging progressive na rin ang Taguig. Ang nakalagay po dito sa itaas, Lacson PRA starts process to forfeit illegally reclaimed Taguig land for national government. Ibig sabihin, biglang lumaki ang lupa. Biglang lumaki ang lupa. Yun ang issue dito na sinasabi na natayuan na, nabenta na, may titulo pa. Diba? Yan ang maliwanag. Ganon yun. Yan ang maliwanag. Sige mo. Negosyante. So, ang laki halaga nito mga lupain nito kasi alam naman natin ay naging progressive na rin ang Taguig, not because of the Cayetanos, but simply because it is well located sa tabi ng Makati. Kumbaga, Makati has nowhere to expand but through Taguig. At yung Taguig rin, naubusan na ng lupa sa bilis ng progreso, parang sila na rin ang nagiging second business center ng bansa. Kaya ito, binubuhusan ni Alan Peter Cayetano ng bilyon-bilyon na flood control funds niya sa reclamation projects. Yung sinasabi mga slope protection, kahit wala naman slope, wala naman gaanong hillside area dyan na pwede pa ma-develop, yung pala ginagamit niya para punuin ng lupa yung across area across C5 highway at kung saan kino-convert na niya siguro into another mini city in the future kasi ang laki niyan, 84 hectares na yan. So that can be another ang ang original area ng Ayala ay 40 hectares lang eh. So this is definitely bigger than Ayala or even bigger than the port. The port ata mga ganun lang. So kung 84 hectares ito, mas malaki ito, mas doble ito at prime lot talaga ito. Kung tatayo dyan ng mga buildings, bilyon-bilyon ang halaga ng mga structure na yan. So yan ang sinasabi natin na yan ang kaharian, panibagong kaharian nila Alan Peter Cayetano. Ayan ang political kingdom nila na ngayon ay
mukhang bumabagsak na kung saan hindi lang sila under investigation, pero sinabi ni Senator Ping Lacson ay gumagalaw na rin ang Philippine Reclamation Authority and yung Laguna Lake Development Authority na hindi inignore nila itong mga offices nung ginawa nila itong illegal reclamation at wala ni anuman na mga papeles o mga permit na nakuha dito sa mga opisina. In the first place, hindi naman inaalaw. Otherwise, maubos yung kwan natin. Laguna Bay na yan. Kung lahat ng mga probinsya at syudad na facing the Laguna Bay ay i-allow na gumawa ng reclamation work, reclamation projects, hindi maubos ang buong lake yan. Pasasakupin nila yung lahat, gagawin nila yung lahat ng puro reclamation projects. Diyan. So pinigil na ng Marcos administration yung mga reclamation projects diyan sa Laguna Bay. Pero ito sila Alan tuloy-tuloy pa rin. Kaya ngayon during the longest time ini-ignore niya at inaras niya itong mga PRA at LLDA official, Laguna Lake Development Authority. Inaharas niya tuwing budget season. Hino-hostage niya yung budget ni Presidente. Sinasabi niya na hindi ko i-approve yung kasi under itong mga offices ay under the office of the President. Sinasabi ni Alan, hindi ko i-approve yung budget of the office of the President hanggang hindi niyo ako itigil sa panghaharas. Siya pa daw naharas ng mga PRA at LLDA official. Ngayon, lumakas ang loob ng mga ito. Dahil na nga, nakikita nila, wounded warrior na si Alan Peter Cayetano. He has his back against the wall. Naiipit na siya dito sa mga flood control anomalies. Kaya ngayon, yun. Gumagalaw na sila at lumalaban na sila. At according to Ping Lacson, the Philippine Reclamation Authority has started the process that could lead to the forfeiture in favor of the national government of several hectares of illegally reclaimed land on the Taguig side of Laguna Lake. At sabi ni Ping, kausap niya itong PRA officials at kinumpirma nila yung sinabi niya na hindi lang illegal yung pag-channel channeling of flood control project to illegal reclamation projects, kundi illegal rin mismo yung illegal reclamation projects na ginagawa nila. That's why gumagalaw na ang PRA para bawiin, kunin para ibigay sa national government. So at least magagamit natin yan na lupa na ginastusan ng pera natin, ang national government ang hahawak yan. So sayang, bilyon-bilyon na sana na propiedad o baka trilyon-trilyon pa na mababawi lang pala ng gobyerno. At makukulong pa si Alan Cayetano sa plunder, pati asawa niya si Lani Cayetano, at kung involved dito, kung pondo sa 4.7 billion na insertions ni Pia Cayetano ay ginamit rin dito sa mga reclamation projects nito. Pati si Pia Cayetano, tatatlo sila tuhok-tuhok makukulong sa kasong plunder. So sabi ni Ping sa post niya sa social media site niya, referring to the Philippine Reclamation Authority, sabi niya, they are moving towards an investigation that would lead to a PRA board resolution to start the process toward forfeiture proceedings.
if the reclamation is undertaken without a permit from PRA, which is the agency mandated to regulate the reclamation and issue the necessary permits, the logical conclusion is that the land should be forfeited in favor of the national government. And the PRA confirmed that there was not a single permit. So sabi niya, gumagalaw na, umaaksyon na ang Philippine Reclamation Authority para mag-issue ng board resolution para simulan yung proseso para para ibalik sa gobyerno, kunin sa mga Cayetano, ibalik sa gobyerno itong 84 hectares na reclaimed land, kasi hindi naman pwede ibalik yan sa sa lake kasi kuwan na yan, patak na yan kuwan na yan, nabuo na yan na lupa na yan, pwede naman tayuan yan ng mga building, mga high-rise building sabi niya, kung ang reclamation ay ginawa na walang permit, lalo na galing sa PRA na ang ahensya ay agency na authorized to issue permits, then sabi niya ang end result lang nito ay kukunin na yan ng gobyerno. At sabi niya, kinonfirm sa kanya yung PRA na wala nga ni isang permit na kuha ng mga Cayetano. At sabi niya, kahit kasi kiniklaim ni Alan Peter Cayetano, gumawa sila dyan ng parang leisure park, na parang lakeshore park. Pero sabi niya, kahit nakikinabang ang mga tao dito, pero illegal ang paggawa niyan. Dapat pa rin sundin yung batas. At dahil hindi nasundan yung batas, dapat ibalik na yan sa gobyerno. Yun. Kaya sabi niya, yan, kahit ano pa masasabihin nila, ay that is a national government property na. Dahil under yan sa Laguna Lake Development Authority and PRA, and as well as Department of Environment and Natural Resources. At sabi niya, bawal na rin, ipatigil na rin nila lahat ng reclamation work ng national and local government. Kasi ang gumagawa yung mga reclamation work ay yung DPWH at yung local government led by Lani Cayetano. At sabi niya, pati DNR, hinahabol na rin itong mga propiedad. Dapat lang. Sabi ni Ting, wera dito sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na parke, meron na rin mga building, multi-purpose building. So, ibig sabihin, kung may nagtayo na ng building dito, meron ng mga negosyante na binayaran ng mga Cayetano para bilhin itong propiedad. Hindi naman nila pwede itatayo ng building dyan kung hindi sa kanila. So, kawawa itong mga negosyante na ito. Dahil pati yung mga building nila mapunta sa national government. So, kumbaga, kung ako sa mga negosyante na ito, kasuhan ko rin mga Cayetano. Selling in bad faith. Selling in bad faith. At sabi ni Ping, sa mga initial na investigation nila, lumalabas na noon, several years ago, especially during the Duterte administration, kung saan naghahari-hari si Alan Peter Cayetano as Speaker and later as Foreign Affairs Secretary, na pag-alaman nila na nabuo na ng 47 hectares na reclaimed land from the Laguna Bay. At recently, nadagdagan ng 37 hectares. So, 47 plus 37 is 84. 84 hectares. Sabi niya, marami, in fairness, marami naman
marami naman beses na gumalaw ang land Laguna Lake Development Authority and the Philippine Reclamation Authority. Pero dahil feeling Diyos si Alan Peter Cayetano, feeling powerful, at powerful nga siya talaga nung time ni Duterte. Parang untouchable siya. So wala nagawa ang LRA, DNR at LLDA. Ngayon na lang kasi with the help of Ping Lacson dahil parang vulnerable si Alan Peter Cayetano, hindi niya alam left to right, right to left ang banat sa kanya. So ngayon lumakas ng loob ng LRA, ng LLDA and DNR para finally ay bawiin itong mga illegal structure nito, illegal reclamation work na ito in favor of the national government. So yun lang po, yun po ang update natin dito. And tuloy-tuloy po ang reporting and analysis na ginagawa ni BAT at ng BAT team. Watch out for our other vlogs at 4 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, and 8 o'clock. So, At salamat naman at nabulgar po yan. Nangyari yan, yung away ng dalawa ni Senator Lacson. Ayan. Nagmula yan, di ba, Senate President si Alan. Then, hindi sila pumapasok. Naalala niyo yung June 3, doon nagsimula yun eh. So, pumapasok yung minority, sila Ping Lacson. Yung majority, sila Cayetano, hindi sila pumapasok. Then, itong si Joel Villanueva, bigla siyang pumasok. Hindi ba dati bilang nila 13 at saka 11 sila Lacson. So, nung pumasok si Joel Villanueva, naging 12-12. Then, pumasok na naman si Escudero, naging 13 sila. Kaya naging 13 na sila Lacson, yan ang nangyari ang maraming mga pagbabago. Senate President, tinanggal nila, ang nilagay nila si Win Gatchalian. At ang lahat ng posisyon, binakati lahat, kasama na yung Blue Ribbon Committee at napunta nga kay Erwin Tulfo. Kaya, yung nangyaring yan, dyan na po nagsimula yung sigalot sa Senado. At yung nangyari kina Senator Lacson at Senator Cayetano, dyan na rin nagkasimula yan. Yan. Kumbaga, bumabanggit si Cayetano patungkol kay Lacson na kaya sabi ni Lacson, pati nga kredibilidad pinakikalaman niya. Diyan nangyari yan. So ngayon, dahil lang ang tagig, alam niyo naman si Lacson kung sino dati yan, PNP chief at magaling sa ganyan, investigador. Imbestiga. Yan, nakalkal ngayon yan. Kaya nag-concentrate yung kanyang mga tao, magagilap ng ebidensya, so forth and so on, at nakakuha sila ng maraming ebidensya. Kaya yan. Through Lacson, yung gobyerno ngayon ay kikilos na upang bawiin naman yung mga naging lupa doon. Yan. Kaya malaking problema yan. Kasi kung yung sinasabi ni vlogger na mayroon ng naitayong building, mayroon ng naging titulo, yan. Kaya yung asawa ngayon, si Lani, bilang mayor ng Taguig, at saka si Sersion pala, ito si Pia, si Drama Queen, sa Senado, malamang-lamang makakasuhan sila. At meron pang kinakaharap na kaso si Cayetano doon sa SEA-Games naman. Talagang nagsimula ang lahat ng ito nung panahon na si Duterte ay namamayagpag. Di ba naalala nyo sa panahon ni Duterte, walang makakagalaw na parang hari sila.
Pero salamat sa Diyos, itong administrasyon ng bago nilagay ng Diyos, ito na siguro yung kinakasangkapan ng Diyos upang lahat ng kabulukan sa Duterte administration at maalungkat na. Tama lang. Kung guilty or not guilty sila, ayan yun na po yung katotohanan. Wala kaya dito, wala tayong, ano ba yan? Wala tayong political color dito. Wala tayong panig ako dito, panig ako doon. Wala. Ayan natin yung batas, justisya. Yan ang gusto ni Pangulong Bongbong na lahat ay dadaan sa justisya. Yan. Po, sige, ito yung kanyang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Amen. Sa po ako, senior citizen at hindi ako nagtrabaho sa government, sa private ako, kaya bayad ng buwis. Walang katapusan pagbabayad ng buwis. Po. Kaya proud ako, nakatulong ako sa gobyerno upang ang gobyerno ay mapaunlad sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis mula sa aking sweldo. Sige po. God bless us all. Bye.